Okay, sabi niya gano'n, number 1, kapag dininig niyo ang tinig ni Yahweh, hindi mo alam kung anong gagawin kapag hindi mo narinig. Kaya kailangan mo magsimba. Kailangan mo magbasa ng Bible kasi dito mo maririnig kung ano yung sasabihin niya. At number 2, sabi niya gano'n, kapag ka narinig mo nito, kailangan mong sundin. Kaya nga sabi niya rito, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang mga utos, hindi utos ng kahit sino, hindi utos ng kahit ano, ito ang sinutukoy po niya rito ay utos ng Diyos. So, ang responsibility ng Diyos ay ipaalam sa iyo. Ang responsibility natin, ng tao, ay sundin ito. Kaya nga, sabi niya rito, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang mga utos, ipapantok niya kayo sa gitna ng mga bansa. In other words, gaganda ang buhay mo. No? Okay, hindi ko po, parang isang taon na ata ako rito. Twice pa lang, sa loob na isang taon, twice pa lang ako nagpunta rito. Pangalawa to, di ba? Hindi ko na po alam ang mga nangyayari, pero sabi ko nga, mas maganda yung simbahan nyo ngayon. No? At mas maganda yung mga miyembro. No? May mga sa katabi mo, naniwala. Bakit? Kasi totoo. No. Tapos, tingnan nyo po, sabi niya, kapag dininig ninyo, number 2, at sinunod niyo yung narinig ninyo, sabi niya, ibabantog, meaning itataas. Tingnan mo ngayon yung buhay ng katabi mo. Mukhang hindi mo sinunod Mukhang sinunod mo. Bakit? Kasi ang pangako ng Diyos, kapag ka dininig mo, ibig sabihin, nakikita ka rito. No? Anong ginagawa mo? Nakikinig. Si Jesus po ay 12 anyos at time ng piyesta noon, ilang araw. Alam nyo, nakalimutan niya yung parents niya para lang makinig. Bakit? Inabutan ng mga magulang dahil nawawala At si Jesus po noon ay hindi oras na nawala, kundi ilang araw nawala. At sa isang magulang na panganay ito, kasama yung mga kapatid niya, dahil may mga kapatid po siya sa laman, mag-iisip ang magulang. Nakakapagtaka, bakit hindi inisip ni Jesus na yung magulang niya ay nag-aalala? Sa kamuraan ng isip, sa kabataan ng isip, nakakapagtaka, ang Panginoon natin ay hindi nag-alala na hinahanap siya. At nung natagpuan siya ng magulang niya, ito na po yung magulang nanunumbat. Bakit di ka na umaalis diyan sa Rema? Araw at gabi ka na lang yan, umuwi ka pa. Doon ka na matulog. Yan si pastor, yan ang Diyos mo. Sanay na po yung tenga ko sa ganyan. No, yan yung pastor, yan ang sinusunod mo, kami hindi. After several days, nakita nila si Jesus. Kung ikaw ba naman ang magulang at yung anak mo ay mahilig sa computer, saan mo hahanapin? Sa sapungan? Hindi. Siyempre, yung anak mo ay addict sa church, saan mo hahanapin? Sa sugalan? Hindi. Sa church. Ngayon, ito pong si Jesus na bata, tingnan niyo po ang sagot niya. Nung time na bata pa lang siya, natagpuan siya ng magulang niya na nag-standby sa simbahan, sa templo, nakikinig ng sinasabi ng Diyos. At from time to time, nasagot, nagko-contribute. Bandang huli, siya na ang pinapakinggan. Tingnan niyo po yung sabi niya, Ma! Pa! Nanay! Tatay! Hindi niyo ba alam, dapat dinadala niyo ako sa simbahan? Kayo ang wala rito Hindi niyo ba alam na sa edad kong ito, 12 anyos pa lang, ay kailangan pinagsisimba niyo ako? Pinaparaphrase ko lang, pero same lang yan. Hindi niyo ba alam, nanay, tatay, na dapat nandito tayo sa simbahan tuwing linggo?
Kaya pag minsan di po ako nagtatanong. Kasi baka ako'y mayroong masagasaan at mapisat. Sabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na dapat nandito ko sa gawain ng aking Ama? Andito dapat ako sa trabaho ng aking Ama. Kaya mga magulang, huwag kayong magagalit sa inyong mga anak kung siya ay tumatakas magsimba. Naalala ko po ang isang pagkakataon na meron po tayong isang worker. No, may isang worker. Nung mga nakarang araw ko lang nabalita, nagsabi kong gano'n na nagpaalam siya sa akin, sabi niya uwi na siya. Sabi ko, bakit ka uwi? Sabi niya, pinag-aaral po ako eh. O sige, wala tayong magagawa rin. Pero alam niyo po ba yung pag-aaral na may sabit? Alam niyo ba yung pinagtatrabaho po ako? Alam niyo po ba yung trabaho sabit na, yung trabaho pag-aaral na may sabit? Bigyan mo sa katabi mo, parang hindi siya mapapabuti ron eh. So ano po nangyari? Alam niyo po, hindi naman nakapag-aral eh. Hindi rin nakapagtrabaho. Kasintabi po, nakabuntis lang. At ngayon, meron na siyang baby sa murang edad. Sometimes, ang mga magulang walang insight. Walang ano ba tawag doon? O hindi niya ma-predict yung mangyayari na alam mo, mapapahamak lang itong bata kapag kinuha mo. Although maganda ang layon, maganda ang plano, pero meron kasing sinasabi po ng Diyos na kaya nga kailangan pakinggan mo eh. Nalungkot ako nung narinig ko, nakaranig ko lang. Yung magandang plano ay mukhang hindi sinakyan ng Diyos. Napasama lang yung bata. Bakit? Hindi naman lahat. Pero, kung maalala po natin, si Mama Mary ay kinausap na ng Diyos at sabi niya, ang anak mong yan ay sa akin. Yung panganay mo ay akin. Hindi ka pwedeng mangarap dyan. Akin yan. At how many times po ako nakakita po ng mga tao, mga bata na nawala sa Panginoon, nasira ang buhay. Dahil sa hindi nakita yung future, yung insight. Kasi ang sinasabi po ng Biblia, sabi niya, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh, anong sinasabi ng Diyos sa iyong mga anak? Anong sinasabi ng Diyos sa iyong magulang? Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong pag-aaral? Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong pagtatrabaho? Kailangan malaman mo kasi magkakaiba tayo. At sabi niya rito, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, itataas niya ang buhay niyo. Ngayon makikita mo after 1 year, after 28 years, sino ang sumunod at sino ang hindi sumunod sa Panginoon. Dahil kung ano tinanim mo, ay siya mo aanihin. Magaganap na sa inyo ang mga pagpapalang ito. See? May pagpapala, may blessing. Hindi naman madamot ang Diyos eh. Sa totoo lang. Sabi nga nila eh, bakit ganito dito sa Pilipinas? Napapaligiran tayo ng dagat pero nag-i-import tayo ng asin. Hindi nga napapansin. Bakit? Itong Pilipinas ay 7,000 isla. Napapaligiran tayo ng dagat. Pero namimili pa tayo ng asin sa ibang bansa. Bakit? Hindi ka ba makapag-produce ng sarili mong asin? Laganap po ang pagpapala dito sa Pilipinas. Pero bakit kaunti ang nakukuha? Tingnan po natin. Magaganap na sa inyo mga pagpapalang ito kung susundin ninyo kanyang mga utos. In the end, yung pagsunod mo. Tatlo po ang pangako ng Diyos sa Biblia. 1, yung kagalingan. 2, kasaganahan. 3, kaligtasan mula sa kamatayan. Yung pagkatapos mong mabuhay dito, hindi ka pupunta ng impyerno. Yun ang promise. Yung dalawa, regarding po rito habang buhay tayo. At yung pangatlo, ay yung nandun ka na sa kabilang buhay.
May promise siya. Pero tingnan niyo po. Ang blessing ng Diyos ay para sa mga masunurin. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga sumusunod. Ang rapture ay para sa mga sumunod. Ulitin ko po. Check natin yung buhay natin kung ano na ang nangyari. Sino bang sinusunod mo? Ano bang sinusunod mo? Paano mo bang sinusunod? Ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga masunurin. Ang mga promises, mga pangako ng Diyos ay para sa mga masunurin. Ang rapture ay para sa mga sumunod. Pwede ka kasing magsimba, na pagkatapos mo magsimba, walang pagsunod. Yes, narinig mo. Alam mo na dapat kang lumayo sa kasalanan. Alam mo na dapat kang sumuporta sa simbahan. Alam mo na dapat kang manalangin sa araw-araw na binigay ng Diyos at maging involved sa misyon ng simbahan. And yet, ang pagsunod ang magko-conclude kung ikaw ba ay sumunod o nakinig lang. Ang kagalingan ay para po sa mga masunurin. Ang kasaganahan ay para sa mga masunurin, sa mga obedient lang. Kasi pwede mong malaman, maaari nga, ito po isang paboritong naririnig ko, paborito ng mga tao, sinasabi, alam ko na yan sinasabi ni Pastor, hindi palang pinapanganak si Pastor, alam ko na yan. O kita mo, narinig mo na eh. Pero iba kasi yung narinig sa nakinig at sa sumunod. Meaning nakinig, sumunod. At sabi niya ganon, ulitin ko, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Andun ang pagtaas ng buhay. Tatanungin mo yung katabi mo, yung pera mo ba bumababa ang buhay? Hindi, sabi ng Biblia, dapat tumataas eh. Amen. No? At ang kalusugan mo dapat tumataas. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo, di ka mapatay ng sakit. Dapat patay na tayo eh. Yung mga kasabayan ko may sakit sa diabetes, ay, naku po. Ako na lang ang buhay. Nabalita ko, ay patay na. Ay, si ganito, ay patay na. Eh, si ganyan, ay patay na. Patay na kayong lahat. I will not die. Sabihin ka lang, magtatayo pa tayo ng simbahan. Kasi alam niyo po rito sa church, ang isa pong mission ng church, bakit natin pinapaganda to? Eh, dahil lang, bakit natin pinapaganda? Bakit tayo may simbahan? Salamat nga, ganda nga ng simbahan niyo, no? May relo to, no? Dikita niyo, para yung nagsisermon, malam niya kung mahaba na yung sermon niya. Dapat nag-a-alarm pa yan eh. Na parang sa Amerika kasi, kapag tumunog na yung alarm, automatic aalis yung mga estudyante. Okay yun, ano? Kapag tumunog yung alarm ng church, yung mga miyembro, babay na. No? Kaya sabi nila nun eh, sabi ko gano'n, bakit ba pagkatapos ng church tayo nag-o-offering? Yung iba bago mag-start ang church, doon nag-o-offering eh. Bago mag-start ang sermon, bakit tayo gano'n? Yung kung kailan matatapos ang service, sabi sa akin nung nagpasimuno nito, yung nag-invento nito na after sermon ng ano, para kumpleto na raw yung mga tao. Para diretsong magbigay. Sabi ko, okay, tingnan niyo po, sabi niya, magaganap nga sa inyo mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. May pag-angat ng buhay sa pagsunod sa Diyos. No, hindi po ito sugal, ito po yung batas. Nasabi niya, kung susundin mo lang, may pag-angat. Ang isa pong purpose ng simbahan, sabi ko nga, bakit natin pinapaganda to? Eh, ang isang dahilan po, no, na bakit may electric pan tayo, susunod dito, nakikita ko, aircon na. No? Ngayon, siguro gagastos kayo rito ng siguro mga 200,000 pambili ng aircon, tapos yung kuryente. Marami makikitulog dito. No? Ngayon,
Bakit? Para hindi mahadlangan yung pagdinig ng sermon. Isipin mo na lang, nagsisermon ka rito, wala electric pan eh. Ganyan na lang ng ganyan yan. Tapos magpaparing, tagal kasi mag-sermon ng pastor eh. Bakit? Ang init eh. No, kaya tayo ginagawa nating maganda to para hindi ka nadidistract. Bakit? Kasi dapat smooth ang pakikinig ng Word of God. Bakit? Kasi ang pagsunod sa Word of God sa kanila ang pagpapala. Kahit na nagsisimba ka, walang mangyayari sa'yo. Tulad po nito, no? Sabihin natin, si Pastora Carol, no? Halimbawa, nagtaba mo ngayon, no, narinig ko kanina, sabi mo, magandang pastora nyo. Nandun ako sa lilikod, nagpanting yung tenga ko, sabi ko, si Carol yun, no? Sabi niya, gano'n lang, maganda rin yung pastora. Totoo naman. No, mababaliw ba si Jonel dyan kung hindi? Sabi ni Jonel, kunin mo lang lahat sa akin. No, nagliligawan sila noon minessage ako Sabi niya, Pastor, help me. Sabi niya, maya biglang nag-text si Jonel. Sabi niya, masama po ba umibig? Sabi ko, bahala na kayo dyan. Magkukonsulta pa kayo sa akin eh. Okay, sabihin natin si Pastora Carol, ang gagawin niya, magtatayo siya ng grocery. No, grocery. Wow! Tapos doon sa grocery, parang ano ba yun? Dali. Kinukwento sa akin kanina eh. No, okay. Pagkatapos nito, sabi niya, Pastor, magtatayo ako. Magtatight ako. Linggo-linggo, hindi buwanan. Magtatight ako. Magpa-partnership ako. At magbibigay pa ako ng love offering at saka pledge. Aba, nilahat mo na. No? Ngayon, tapos tatanungin mo ako, Pastor, pagpapalain ba ako ng Diyos kapag ginawa ko yun? Ang sagot ko po ay, hindi. Ha? Hindi ako magpapalain ng Diyos eh. Magbibigay nga ako. Magta-tithe nga ako. Mag-o-offering ako. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ano yung sinasabi mo, Kuya Boy? Kasi minsan, ito po eh. Gaano tayo kasigurado na ang kalooban ng Diyos ay mag-grocery ka? Baka ikaw lang ang may gusto. Nakukuha niyo mga kapatid. Gaano tayo kasigurado na yan ang gusto ng Diyos na gawin mo? Kasi kahit mag-type ka, mag-ikapu ka, in-English mo na, tinagalog mo pa, nagbigay ka, nagpapakain ka ng mga workers, ano pa? Nag-o-offering ka, nagpa-partnership ka. Tama lang yan. Dapat ginagawa ng mga Kristiyano yan. Pero kung nasa pagsuway ka sa buhay mo, hindi ka rin pagpapalain. Baka iba ang gusto ng Diyos sa'yo. Ginagawa mo lang swerte ang pagbibigay. Ginagawa mo lang anting-anting ang pagtatite. Ano mangyari? Pagpapalain ka ba ng Diyos? Hindi. Kasi yung dapat mong sundin ay ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Ipwera mo ang pagbibigay dahil hindi rin tatalab yan. Alam mo nang bawal ka mag-asawa ng unbeliever, pipilit mo pa. Tapos sasabihin mo gano'n, Panginoon, i-invite ka namin sa relasyon namin. Hindi sasali ang Diyos dyan. Kasi sinabi na nga niya, do not be equally yoked. Kahit na anong pilit ang gawin, maglupasay ka pa rin. Hindi sasali ang Diyos dyan. Nandiyan pa kaya? Punta po tayo rito sa Genesis chapter 4. So bagay, hanggang mamayang hapon nito, hindi naman ako mag-aapura. Kasi may mga tao po na sabi nila sa akin, gusto rin nilang tumanggap ng tongues. Speaking in tongues. Hindi pwedeng hindi ko muna kakausapin. Wala pong ganun na. Wali ka, pag-pray kita, tatanggap ka ng tongues. Walang ganun. No? Hindi ganun. Kailangan muna kitang kausapin. Kailangan ko muna sabihin sa yung Word of God. Gusto mong sumagana? Kailangan muna kitang kausapin. Gusto mong gumaling? Kailangan muna kitang kausapin. Kasi may mga rules dito. At yung pagtanggap ng baptismo ng Espiritu Santo, kailangan muna kitang kausapin. Kahit sa pagbibigay, kailangan muna kitang kausapin. May isa pong pastor, sabing gano'n ng miyembro niya, Pastor, love gift ko, love gift ko, love gift ko, love gift ko. Sabi ng pastor, teka muna brother, kumusta na ba yung buhay mo? Nandun na ba? Okay na ba yung buhay mo? Yung love life mo? Yung ganito, yung ganyan. Sabi niya, Pastor, di nga ako makasunod. Sabi niya, huwag ka nang magbigay. Bakit?
Hindi ka rin pagpapalain eh. Obedience is better than sacrifice. Hindi ka rin pagpapalain. Genesis chapter 4, meron po rito dalawa nag-offering. No, dalawang tao na nag-offering, yung anak ni Eva at ni Adan. Yung panganay niya at saka yung bunso niya. Pero sabi ng iba, si Abel, binanggit lang dito, pero actually, marami na siyang mga kapatid. May mga pinsan na yung mga yan. Naghalo-halo na sila, naparami na, bandaryan na, nagkalat na. Ang mga angkan nila, marami ng tao nun. Itong si Abel ay nagpapastol. Either baka, tupa, itik, manok, hindi ko alam. No? Ito namang si Cain, yung panganay, ay magsasaka. Ano ba ang yung offering nila? Yung isa, nagpapastol, yung mga hayupan niya, i-offer niya kay Lord. Ito namang isa, magsasaka, yung pananim niya, i-offer niya kay Lord. Meaning, kakainin na lang sana niya yung tupa o yung baka, ibibigay pa niya sa Panginoon. Kakainin na lang sana niya yung mga pananim niya, yung bunga ng mga pananim niya, pero ibibigay na lang niya sa Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos eh. Kaya nga sacrifice. Magsasacrifice yung tiyak ko. Na sa halip, nakakainin ko na lang, ibibigay ko pa sa Panginoon. Gusto ng Diyos yun. Na sa halip na itutulog nyo na lang yung araw ng linggo nyo, magsisimba pa rin kayo. Sa halip na ito na lang ang pahinga ninyo sa buong isang linggo, isisimba nyo pa. So, sacrifice yan. Ayan ang gusto ng Panginoon. Ayan, nangyari po, ito pong hain o itong offering ni Abel, yes, ay tinanggap. At dahil sa tinanggap ang offering mo, may pagpapala ka. Acceptable ka sa Diyos. Katanggap-tanggap ka sa Diyos. So, may kapalit na pagpapala. Alam niyo, Deuteronomy 16:16, di ako nagkakamali. Sabi niya gano'n, kayo lalapit sa Panginoon, wala kayong offering. Sabi nga, paki-offer mo nga yung andali mong magalit. Ibig sabihin, tanggalin mo na. May sakripisyo naman sa'yo, nagagaganyan ka na eh. Pero hindi, kalma lang. Kalma lang. Hindi mo sa katabi mo, puso mo. Itong offering ni Abel ay tinanggap ng Diyos. Oh, hallelujah! Pagka tinanggap yung offering mo, may pagpapala. Ito kasi ang basehan dito eh. Nalala ko po yung high school ako, meron po akong kaklaseng kambal. Ang baba ng grades. Talagang bagsak to, mukhang hindi papasa ito. Graduation na. 4th year. Graduating na. Ngayon, siyempre, magkambal sila, magkapatid. So, magkasunod sila ng, katabi ko, letter C ang, kawigan eh. Letter C ang pangalan niya, di katabi ko lang. Talagang sabihin natin na mahina ang, mahina ang brain. No, sabihin mo sa katabi mo, bow. Talagang may kahinaan siya. Silang magkapatid. Ngayon sabi kong gano'n hindi papasa to nangongopya sa akin, sige kopyahin mo, pati pangalan ko kopyahin mo, pati mali ko, sige, okay lang. Alam niyo mga kapatid ngayon na dahil sa palaging sundo, ganyan, ganito, nakikilala ko yung mga taga-sundo nila, yung mga kapatid nila na nakikilala ko yung ate nila, nung graduation, nung nag-aayos na kami, yung patapos na yung klase, hindi na nga nagtuturo yung mga teacher Alam niyo, dumating, kilala ko. Sabi kong gano'n, magandang umaga po. Sabi niya, nandiyan na ba si ma'am? Sabi sa akin gano'n, hindi ko po nakita nandun sa faculty. Sabi kong gano'n, tingnan niyo na lang po. Sabi kong gano'n, kinalapit ako ng kapatid. Sabi niya gano'n. Sabi niya, kawigan, di ba ganyan ang mga tawagan? Yung apelido. No? Minsan sabi niya, pangit. Sabi niya, kawigan. Sabi ko, bakit? Si ate ko may dalang regalo kay ma'am. Ano yun? Regalo. Lagay. Offering. Hindi ko alam pa. Malaki siya, pero buhat-buhat na ganyan No, offering niya yung kay ma'am. Bakit? Kasi bagsak. Mahina nga
No, siguro may bulate. So, ngayon, so, tinitingnan ko, ano kaya gagawin ni ma'am? Tignan natin. Alam niyo, di pumasok siya ron, di nakaganyan kami. Yung dalawang kaklase ko na, yun nga, yung ate nila nandun. Andun lang kami sa labas para nagkukwento, nakaganyan. Alam niyo, lumabas po yung ate niya. Dala-dala pa rin yung offering. Ano ibig sabihin? Hindi tinanggap. Pag hindi tinanggap, bagsak. Kaya parang kahit na mahina yung isip nila, gumanon yung kaklase ko eh. Ano ibig sabihin? Alam niya, hindi tinanggap. Meaning, babagsak sila. Tapos nung pinasabi nung teacher namin, oh, kayo kawigan, okay naman, halika, kausapin ko kayo. Nag-open yung teacher ko, hindi ko makakalimutan eh. Sabi niya, nakita niyo ba yung ate niya? Ganun sabi ko, opo ma'am. Paano ko naman tatanggapin? Talaga namang hindi ka pasapasado. Talagang hindi. Sabi niya ganun. Kaya hindi tinanggap. Pag hindi tinanggap ang offering natin, walang pagpapala. It is as simple as that. Pag hindi tinanggap yung offering mo ni Lord, kahit na ibigay mo pa yung buong kotse mo, huwag mo na ibigay, akin na lang. Walang pagpapala. Pag hindi tinanggap ng Diyos yung pagpapaawit mo, pag hindi tinanggap ng Diyos yung ugali mo, pag hindi tinanggap ng Diyos yung pagtugtog mo, pag hindi tinanggap ng Diyos yung pagpapastor mo, patulad ko. Kaya nga sabi ni Pablo, binabantayan ko yung sarili ko na pagkatapos ko mag-sermon, tanggihan ako ng Diyos. Pag hindi tinanggap ng Diyos yung pagsisimba mo, pag hindi tinanggap ng Diyos yung mga sakripisyo mo, walang pagpapala. Yan ang ginagawa po ng mga tao. Nagsisimba naman ako. Nagbibigay naman ako. Pero kung walang pagpapala, baka inayawan ng Diyos. Kaya ito po yung kwento. Ang sabi niyang gano'n, nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipangalan niya rito. Sinundan si Cain ang isa pang anak na lalaki, si Abel, naman ang pinangalan dito. Naging pastol si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Alam niyo yung ganito pong anniversary, no? Ano ba pwede kong i-contribute? Sa camping natin, ano bang pwede kong i-contribute? Ano bang offering ang pwede ko ibigay? Ano bang pwede kong itulong? No? May time po kasi sa bahay na nag-offering po ako, nagbibigay ako ng sacrifice sa Diyos, hindi sa form ng pera, kundi sa magpapatulog ako sa bahay. Yung offering ko. Papatulog ako sa bahay. Ngayon, ang ibig sabihin, pati pagkain nila, sasagutin ko. Offering ko yun sa Diyos. Hindi ako nag-offering sa church, pero nag-offering ako sa Diyos pa rin. Ngayon, ang sabi niya rito, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinaka-mainam na bahagi. Best. No, best. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Nagandahan si Yahweh. Halimbawa, nagpunta po ako sa bahay ninyo, tapos binigyan niyo ako po ng aso. Yung aso, pilay. Tapos mutain. Tapos kapag ay, pastor, nire-reserve ko to para sa'yo. Pagbigay, tapos punong-puno ng munch. Pagamot nyo na lang. Alam niyo po, kundi aso yan, hotdog yan. Masisiyahan ka ba ron? Itong offering mo sa Diyos. Sabi niya gano'n yung in-offer niyo sa akin bulag. Ano pa? Pilay. May sakit. Yung mga hindi niyo mabenta ng mga hayop, yun ay ibibigay niyo sa akin. Sabi niya gano'n, subukan niyo i-offer yan sa gobernador niyo, tingnan niyo kung masiyahan siya. Kasi ito pong si Abel, yung offering niya ay nasiyahan ang Diyos. No? Alam niyo po, ang offering niyo sa nanay niyo, mataas na grade eh. Pero kapag ka 74 lahat yan,
Ano sasabihin ng tatay mo sa'yo? Huwag ka lang mag-aaral. Bakit? Hindi nasiyahan sa grades eh. Okay, sabi niya, kinuha ni Abel ang isa sa kanyang panganay, si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan ang kay Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Bakit niya ako pinagpapala ng Diyos? Anong sabi niya rito? Mailarawan ang mukha, ibig sabihin hindi maipinta. Sobrang simangot ng mukha nung hindi pinagpala. At dahil sa hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain, walang pagpapala. Yung mga inaasam mo, hindi darating. Yung mga gusto mo sa buhay, hindi darating. Yung mga pinagpaplanuhan mong maganda sa buhay mo, parang hindi sinamahan ng Diyos. Para kang nagluto ng spaghetti na walang lasa, kundi, naalala ko dati, sabi ni nung kasamaan namin, tara magsago tayo. Sige, magsago. Kumuha, bumili ng sago. Yung, ano yan eh, yung bilog-bilog. Yung ganon. Pagkatapos ang ginawa niya, no, tapos na yung Diyos, nilagay na lang. Ito ba't ganito katigas? Wala, sabi ng gano'n, ano bang ginawa mo? Sabi ng gano'n, nilagay ko, hindi niluluto yan. Hindi ganyan yan. Wala, parang bebel gum. Walang dating eh. No, hindi ko na kinaya. Unang-una, binalawan kaya niya to. Walang kadating-dating eh. Mga kapatid, anong lasa ng ugali mo? Sa bahay, lagi nilang natitikman ang ugali mo eh. Maaari dito sa church, matamis ka. Pero sa bahay, ano ang lasa ng ugali mo? At ito po si Cain, hindi maipinta ang mukha kasi hindi tinanggap ng Diyos yung offering niya. Therefore, yung buhay niya as is pa rin. Walang pag-angat. Ito ngayon. Ganunin mo yung katabi mo sa likod. Ganyan mo yung katabi mo sa likod. Ito, inaayo na siya ng Diyos. Sabi niya, Cain, sabi niya, brother, sister, don't look so sad. Inaayo na siya ng Diyos. Bakit? No, ang Diyos naman, marunong namang mga ayo yan eh. No? Ito sabi niya, kaya sabi ni Yahweh, ano kinagagalit mo, Cain? No? Na parang, ay, hinahanap ng Diyos eh. Bakit paano ba ito? Hindi kaya alam ng Diyos yung problema kay Cain? Diyos siya, alam niya lahat. Pero ito po eh, sabi niya, Cain, mag-isip ka, saan ka kaya nagkamali? Kaya sinasabi niya, ano? Tinatanong tayo ng Panginoon, bakit tayo galit? Bakit tayo galit sa mundo? Bakit? Anong nangyayari sa atin? Na parang ikaw ang kailangan sumagot, analyzein mo yan para makaalis ka dyan. Ano nangyayari sa'yo? Bakit hanggang ngayon, ganyan ka pa rin? Ano ang epekto ng ginagawa mo? Ang sabi niya gano'n, ano ang kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Ano yan? Mukhang araw ng patay. Tingnan nyo, hindi sinabi, ba't ganyan ang bulsa mo? Bakit hindi ganyan yung body language mo, yung mukha mo eh? Bakit nagme-make face? Kulang sa chinsunso. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka makangiti. Walang ngiting tagumpay. Walang kasiyahan. No, mukhang patay. Yung mukha mo magre-reflect yan na ano yung tsura ni ganito? Galit? Bakit? Saan mo nakikita yung galit niya? Dito sa kamay? Hindi. Makikita yan dyan eh. Na bakit may mali? Ba't malungkot ka? Bakit ka? Hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? O verse 7. Tingnan niyo po
Okay, ito na nga ang problema mo. Ito po ang solusyon. Binigay na ng Diyos ang solusyon. Ang sabi niya, kung mabuti ang ginawa mo, kung tama ba ang ginawa mo, kumusta yung pagsisimba mo? Kumusta ang pag-offering mo? Kumusta ang asal mo? Kumusta ang nasa sa loob mo? No? Alam niyo mga kapatid, ano pala? Alam niyo ba yung mga buko shake? Buko shake, ano pa? Manga shake, ano pa? Mongo shake, ano pa? Melon shake, yan. Ngayon sabi ko, parang masarap to, gawa kaya ako ng calamansi shake. Di yung gagawin mo, di lalagyan mo ng tubig yung blender, di ba? Pagkatapos pipisaan mo ng calamansi. Hindi ko alam, yung buto pala niyan, tinatanggal. Dahil sa hindi ko alam, ginanong ko, alam yun, nilagyan ko ng daming asukal, tapos, kumbaga, pinuno ko siya, pag ang pakit. Dapat pala, pwede naman yung calamansi shake, pero tanggalin mo yung buto. Mga kapatid, haharap ka sa Diyos, ang dami mong mapait na sa kalooban. Ano magiging lasa natin sa Panginoon? Magpupuri kang ganyan, lalabas yung pait mo rin. Okay, tapos na yung sermon. Paano ba? Anong lasa ng paglilingkod mo kung may mga kip-kip ka, kim-kim ka? Lalabas yan eh. At lalabas yung lasa na yan. Hindi ko alam, ang isda pala, pagka niluluto, tinatanggalan ng bituka. Bakit? Lalabas yung pait niya. At kapag hindi mo tinanggal yung mga kapaitan na yan sa buhay mo, although may dahilan para maging bitter ka, lalabas yan sa worship mo. At malalasahan ng Diyos yan. Kaya nga sabi niya gano'n, huwag mong hayaan lumubog ang araw na galit ka pa rin. At ito po, ang sinabi niya gano'n, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang masaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian ka. Kailangan mong pagtagumpayan ito. Tingnan yung Diyos na nagsasabi na ayaw na siya, sabi niya, itong gawin mo. Sabi niya, kung pagbubutihin mo ba? Alin? Ang pag-o-offering. Pero ito po meron po akong ito pong mga nakaraang araw, meron po akong isang kakilala natin. Meron po akong kakilala natin na humingi ng tulong dahilan sa mga binaha, nasa politika po ito, taong ito. Ngayon, hindi ako mabanggit ang pangalan, pero nanghingi siya ng tulong sa atin, kung tulong, para sa mga binaha sa lugar nila. Kakilala po ng Rema ito. Ngayon na nangyari po, nagpadala po ako ng tayo, no? Church ang nagpadala. Ginikas na lang ng 5,000. Okay. Pagkaraan po ng sabi niya, salamat, maraming magagawang tulong ito sa mga kababayan natin. Dahil binahabaha nga. Ngayon po, itong pagkaraan po ng 2 araw, may sinabi siya sa akin. Gusto niyo pong basahin ko? Hindi naman nagpapanggit ang pangalan. Basahin ko po ha. Naglabas ng sinaloobin. Tama ba? Saloobin. Pagkaraan ng mga, siguro 2 days. Siguro, marami siyang pinapadalahan. Ngayon, ito po. Kami naman ay binahading kami. No? Hanggang tuhod. Yung aso ko 7. Tapos inakyat namin yung ref, inakyat namin yung kalan, tapos yung mga gamit na hindi dapat mabasa, sige, tulong-tulong na lang. Tapos may sasakyan ka na nakiparada ako doon sa mas mataas sa kapitbahay namin, ayun. So na-save, pero ang dumi, no? Ang dumi. Ngayon, after ilang mga 2 days, nagsalita na po ito, nag-message sa akin. Hindi ko alam kung naglalabas lang ng sama ng loob. Dahil ito sabi niya, subukan niyo ito kung di kayo ma-turn off. Siya po. Nagpapastor ito. Tapos at the same time, nasa politika. No? Sa panahon ng pangangailangan o tulong, sa pastor ka lumapit at magsabi, hindi ka makakatanggap.
Sabihin ko po ulit ha. Sa panahon ng pangangailangan o tulong, sa pastor ka lumapit o magsabi, hindi ka makakatanggap. Exclamation point. Pero sila ang magaling magturo ng pagbibigay. Bakit kaya ganon? Bakit bihira ang pastor na mayaman o milyonaryo? Bakit bihira sa pastor ang mayaman o milyonaryo? Sila ang nagtuturo paano pagpalain. Bakit kaya? Sabi niya. Ngayon, ayoko na sanang mag-reply na parang makikipag-diskusyon ka pa rito. Ayoko na. Ang nangyari, napindot ko yung call. Sabi ko, gano'n. Ba't ko na, nagre-ring na? Ang ginawa ko, pinatay ko agad. Sa halip lang, umiiwas lang nga ako. Napindot ko pa yung call. Ano susunod rin? Di sasagutin niya. Di diskusyon pa. Maalis, lumalayo na nga ako eh. Sabi ko, pasensya na po, napindot. Nag-reply siya ngayon, sabi niya, kumusta na po? Kung parang umiiwas ka na nga eh. No, siyempre nahiya ako. Bakit nga ba, kung sino pa yung pastor, yung pa yung mahirap? Alam niyo, may message po ako na mamayang hapon na lang. Bakit kaya ang tithing sa mga taga-Rema hindi tumatalab? Yung partnership, tumatalab ito sa may trabaho lang. Pero sa mga walang trabaho, sa mga workers at pastor, hindi tumatalab yan. Sila lagi nagsasabi, pagpapalain ka, pero sa buhay nila, hindi makita ang pagpapala. Bakit? Tama yung sabi niya. Bakit bihira sa mga pastor? Andiyan pa kayo? Bakit bihira sa pastor ang mayaman o milyonaryo? Sila ang nagtuturo paano pagpalain. Bakit kaya? So, eye-opener ito eh. Wake up call, mag-isip-isip ka. Bakit di tumatalab ang pagpapala? At ito pa, nakakakiliti. Pero totoo. Ang sabi niya, pero sila ang magaling magturo sa pagbibigay. Di ba? Bakit kaya ganun? Bakit bihira sa pastor ang mayaman o milyonaryo? Sila ang nagtuturo paano pagpalain. Bakit kaya? Question ito. Pero kung may trabaho ka, pagpapalain ka financially. Pero hindi automatically, spiritually. Kasi meron level-level po ng pagpapala at yung mababang level ay kayang ibigay ni Satanas. Pwede mo kunin mag-isa. Kahit di ka nagtatype. Maghanap buhay ka lang, magtrabaho ka. May kakaroon ka lang. Yung nga lang, maaaring hindi ganun kalaki. Pero yung higher level ng blessing, ang Diyos lang ang pwede magbigay. Hindi may bibigay ni Satanas at hindi mo makukuha mag-isa. Ang Diyos lang makakapagbigay niya. Yung lower level, pwedeng ibigay ni Satanas. Natatandaan niyo ba yung sabi niya gano'n kay Jesus? Sambahin mo lang ako! Sundin mo lang ako! Payayamanin kita. So, hindi ko mo may pera ka, pinagpala ka na. Lower tier ng pagpapala. Yung nasa baba ka. Pwede kang payamanin ni Satanas. Hindi galing sa Diyos yun. Galing kay Satanas yun. Kasi pwede ka rin pagpalain lang Satanas ng pera. Ang sabi niya, kung sasambahin mo ko, yung kayamanan na binigay sa akin, bibigyan kita ng kayamanan. Bibigyan kita ng kayamanan. Mababang klase ng blessing. Mamayang hapon na lang siguro to. Pero yung mataas na level ng blessing, ang Diyos lang makakapagbigay. Hindi mo makukuha. Ikaw, kahit naman di ka nagsisimba kahit naman di ka Kristyano, pwede ka yumaman, manloko ka lang. Mang-scam ka. Alam niyo ba yung mga nagtina-target nila? Halimbawa, sabihin natin, sino ba? O si Rhea. Merong may tatawag sa kanya, makikipag-chat sa kanya, sabihin niya kung magpapalagay siya ng picture na pogi. Sasabihin niya gano'n later on, pwede pa kitang maging girlfriend? O, pag nalaglag na yung loob, sasabihin niya, may problema ako, kailangan ko ng 10,000 eh.
O dahil sa in love na, ano gagawin? O foreigner ito sabihin niya ganun. O di magpapadala, sasabihin, maraming salamat, love you. Tapos sasabihin ng lalaki ngayon, gusto kitang puntahan. Tingnan natin, baka pwede tayong magkatuluyan. O sige, kaya magpaplano-plano na yan. Pagka ready na to, sasabihin ng lalaki, nagkaroon ng problema yung bangko ko, baka pwede mo akong tulungan para pamasahe. Ay ditong isa naman, bandang huli, scam na pala. Di kumuha ka lang ng kalukuhan. Di mo naman kailangan magdasal pa kay Satanas eh. Bibigay na sa iyo ng diablo to eh. Kusang loob, walang interes. Pero yung higher klase ng blessing, ang Diyos lang ang makakapagbigay. Hindi mo kayang i-bless yung sarili mo. Ang Diyos lang makakapagbigay. Pero mamaya na yun. Ngayon, sabi niya rito, tingnan niyo po, kung gagawin mo ba ang tama, hindi ba magiging maganda? Ito po, mga kapatid, ano ang hinihingi sa'yo ng Diyos? Huwag mong unahan ng pera. Ano bang hinihingi sa'yo ng Diyos? Yun ang ibigay mo. Kasi kung anong hiningi sa'yo ng Diyos, doon kanya pagpapalay. Huwag mo siyang daanin sa lagay. Magta-tight naman ako, mag-offering ako, magpa-partnership ako magagawa naman ako ng ganito, ng ganyan, tutulong naman ako. No, ano bang hinihingi sa'yo ng Diyos? Kung tinatawag ka niya magpastor at mag-worker, bigay mo yung buhay mo. Huwag mong daanin sa pera. Lord, magtatrabaho ako, magbibigay nila ako sa 10%. Hindi tatanggapin ng Diyos yan. Bakit? Yan ay bunga o offering ng isang soil. Yan ay offering ng isang hindi pagsunod. Hindi ka rin pagpapalain. Nakukuha niyo mga kapatid. Ay, paano ko bang sabihin ito? Paano ba pastor ninyo? Bakit 28 years na tayo rito siguro pwede nang sabihin ito. Sa Bible po kasi, naku, pasindabi po, Pwede ba magtakip ng mukha? Ano ba sinasabi ko to? Eto po, mga kapatid, sa Bible, pag nabuntis ka, sumpa. Nabuntis ka, hindi ka kasal, sumpa. Yan nakalagay sa Bible. Pasensya na po. Kung medyo naka-offend ako. Pero nasa Bible yan. At siyang sumpa na ibinigay, natanggap mo, dahil sa pagsuway, papasa mo sa anak mo. Mabubuntis din yun. At kapag ka malaki na siya, babae siya, yung magiging apo mo, mabubuntis din. At kapag lumaki na yung apo mo, yung sumpa na yun, ang sinimulan mo, doon sa apo mo sa tuhod, mabubuntis din. Ang tawag dyan, generational curse. Nasa Bible yun. Nung nawala ka sa pagka-worker, anong bumagsak sa'yo? Nung nawala ka sa pagka-worker, sa paglilingkod sa Panginoon, anong bumagsak sa'yo? Alam naman natin ano nangyayari sa kanila? May nabubuntis, may bumabagsak agad sa sumpa. Bakit hindi iningatan ng Panginoon? Ito po. Ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos? Yun ang ibigay. Kung hinihingi niya sa iyo yung buhay mo bilang pagpapastor o bilang worker, yan ang ibigay mo. Huwag mo siyang bigyan ng tithe. Huwag mong palitan ng partnership. Huwag mong palitan ng pera. Huwag mong palitan ng ganito. Alam niyo po kung a-analyzein lang po natin, kaya hindi tayo napupunta sa kapahamakan kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya lang ako nandito, kaya lang kayo nandyan kasi nandun yung pag-iingat pa rin ng Panginoon kasi patuloy tayo naglilingkod sa Diyos. Pero pag wala ng dahilan, pag wala ka na sa paglilingkod sa Panginoon, kaya mo nang gawin lahat. Pakitingnan nga yung katabi. Sabihin mo ganun, parang tumahimik ka. As for me and my family, we will serve
the Lord. No? Anong mga ano? Tugtog ka na. Sabi niya rito, kung mabuti ang ginawa mo, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang mapagtagumpayan mo ito. Ano po nangyari? Ending, sa sobrang galit niya, napatay niya yung kapatid niya. Napatay niya si Abel. Bandang huli, nasa Bible po ito, nasa Santiago, sabi niya, dahil hindi niyo makuha yung hinihiling niyo, papatay kayo. Lalaki ka sa galit na bakit siya meron, ako wala. Mga kapatid, dito sa church, ang isa pong dahilan ng pag-attend po natin dito para madiscover natin yung mission natin sa Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang dahilan kung bakit tayo nag-church ay para madiscover natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Ano yung mission natin sa Panginoon? Nakukuha niyo mga kapatid? Ano ang mission? Ano yung pinagagawa ng Diyos? Hindi yung something lang makapagsimba na ako, okay na. No. Ano ang mission ko sa Panginoon? Ano? Ano lang ang kanta yan? Sige, ako po tayo. Nanunumbalik sa iyong pag-ibig, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong niyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik sa iyong pag-ibig, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Ay, tingin po kayo rito. Noong unang panahon po na wala pang rema, may pastor po kami na panaginipan daw niya ako. No? Kapuborn again ko lang. Tapos, wala pa akong ministry. Ang ministry, kung meron man akong ministry nun, taga-sundo ng tao, tapos taga-hatid. No, delivery boy. Yan ang trabaho ko, tapos punas-punas ang bangko. Tapos yung ministry ko sa labas ng simbahan, yung bang ni-invite ko yung mga kaklase ko. Wala pa akong ministry talaga. Ngayon, nagsisermon yung pastor namin, bigla niyang tinawag yung tatay-nanay ko. Hindi naman niya pinalapit sa harapan, pero sinabi niya, Mr. and Mrs. Kawigan. Sabi niya, si tatay-nanay ko. Ngayon, nakikinig lang naman ako. Si tatay-nanay ko, nakatingin lang naman na ganyan. Hindi naman niya pinalapit. Binanggit lang niya yung pangalan. Sabi niya gano'n, si Boy, sabi niya, huwag niyong hahadlangan si Boy. Inisip ko, bakit biglang binanggit yung pangalan ko? Sabi niya,
Huwag niyong hahadlangan si Boy. Kaya naisip kong gano'n, hindi naman pinahadlangan ng tatay nanay ko eh. Pero ba't sinabi ng pastor na huwag hahadlangan si Boy? Ngayon, na-curious ako. Ulitin ko po, hindi po ako hinahadlangan ng tatay, pinupush nga ako eh. Kaya nag-isip po ako noon. Kaya pagkatapos, kasi pinulpit niya eh. Pinulpito niya. Huwag niyo mahadlangan si Boy, sabi niya. Pagkatapos po nung sermon, lumapit ako doon kay pastor namin. Tinanong ko, sabi kong gano'n, Pastor, ba't niyo po tinawag yung pangalan ko? Bakit po? Ang nangyari, ang sumagot sa akin, si Mrs. nung pastor. Nasa labas kami ng bahay na. Ngayon, yung si Mrs. na pastora, asawa ng pastor, hindi niya masabi sa akin ng diretso na parang naiinis na ako. Bakit hindi mo pa sabihin sa akin diretso? Ay ako yun. Sabi niya kasi, napanaginipan ka namin. Ano pong napanaginipan niyo sa akin? Basta hindi ka dapat hahadlangan. Ngayon sabi ko, ano po? Talagang ini-specific ko pero hanggang ngayon, hindi niya sinabi. Sabi niya sa akin, huwag niyong hahadlangan si Boy. Napanaginipan lang ako. Ngayon, ulitin ko po, wala namang hadlang sa akin nanay, tatay ko. Pero, mga kamag-anak ko, ang daming hadlang. Sumbat. Daming salita sa likod. Nag-adal-adal ka pagkatapos magpapastor ka. Daming salita. Ang daming comparison. Si ganito, may trabaho na. Si ganyan, maganda na ang buhay. Eh, ikaw, papastor-pastor ka. Yun ang hadlang eh. Yung mga salitang yun. Tapos, pwede ka naman dito sa Amerika pastor, magpadala ka na lang ng offering. Bakit kaya yung mga taong walang alam sa Bible, yun ang nagdidikta sa'yo? Masyadong marunong. Yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos, sila ang magkokontrol sa'yo. Meron silang mga sariling doktrina na kung sino yung mga taong walang alam sa Bible. Yung hindi nakikipag-usap sa Diyos, hindi nakakarinig ng boses ng Diyos, sila gustong mag-decide sa'yo. Bakit ganun? Tatay nanay ko, wala akong narinig na hadlang. Pero doon sa paligid, maraming salita. Maraming comparison. Pero sa katabi mo, salamat kay tatay nanay na hindi kahinaglangan. Kasi in the end, ang katapusan ng time na to, ang hindi tatanungin ng Diyos kung nakapag-aral ka o yumaman ka, naging milyonaryo ka. Ang tatanungin ng Diyos sa'yo, nagawa mo ba ang pinagagawa mo? Hindi naman, nag-offering ka ba? Wala akong nakikita ang tatanungin ng Diyos sa'yo na nagbigay ka ba ng 1 milyon? Wala. Kasi dapat lang tayong lahat mag-offering. Pero yung specific na pinagagawa sa'yo ng Diyos, yung bang nabibigay mo. Alam mo, dapat mag-soul winning ka. Alam mo, dapat taga-pray ka. At alam mo, dapat taga-suporta ka. Yes. Alam mo, dapat nagpapastor ka. At alam mo, dapat nag-worker ka. Pero ano ang offering mo? Kung ano ang hiningi sa'yo ng Diyos, yun ang ibibigay. Yun ang hahanapin ng Diyos sa'yo. Yun ang ibibigay. Nakukuha niyo mga kapatid? So, sa iyong dinadalangin ang iyong pagtanggal, iyayan ang iyong iyayagap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay
sige po, pe-pray po tayo. Pero may gusto ko idagdag, pero mamayang hapon na. May something na darating sa 2029. No? Nasa Bible po. Hindi po tayo nagpe-predict ng kung anong date, darating si Jesus, ang rapture. Walang ganun, bawal yun eh. Mali pati yung magbibigay ka ng date. Pero yung something na sa 2029, 5 years from now, eh, may mangyayari dito sa Bible na confirm ng NASA. Alam niyo ba yung NASA? Yung nagpapadala ng mga spaceship, meron silang sinasabi na may darating sa atin na sa 2029 na nakalagay sa Bible. Same, kumbaga parang same pangalan nga eh. So, ano yung mangyayari sa atin sa 2029? Mamaya na lang hapon. Pero sa ngayon po, ayoko pong dumating yung 2029 na hindi po rapture to ha. Hindi rapture, hindi second coming ito. Kasama siya ron sa sinasabi ng Revelation trumpets, 7 trumpets, 7 vials, yung bubuhos, na kapag binuhos ito, 1/3 ng mga tao mamamatay, 1/3 ng mga isda sa dagat mamamatay, at yung 7 seals na nakalagay po dito na sunod-sunod na yan. Ngayon, merong silang na-discovery na bakit tugma ang Bible sa sinasabi ng NASA. Sabi niya sa 2029, so 5 years from now. Ang sa akin naman, maghahanda lang ako. Kasi sabi niya, eto mga senyales. Titingnan ko yung senyales. No? Kanina nga, na-traffic kami dito eh. Ngayon, sabi sa akin ni Badong, malapit na po yung tulay na pula eh. Kasi, danga na yan, di ba? Kakaliwa na lang kami. Kung galing kami ng Apalit. So, yun yung sign na hinahanap mo na malapit na tayo eh. At ang isa po sinasabi rito ng Biblia na malapit na ang wakas ay yung sa 2029. I-explain ko sa inyo mamaya. Hindi naman kung basta-basta naniniwala rito eh. Malibang, meron ako nakikitang proof. Hindi po natin pinag-uusapan ang yung pagdating ng Panginoon. Hindi. Ang 2029 ay sa sinasabi po ng NASA at saka ng Bible ay tapos ng rapture. Yun ang indication. So kasi something part na ng tribulation by 2029. Pero ayoko mag-predict. Ipe-present ko sa inyo yung mga facts at kayo po mag-decide mamaya. No? So, balik po kayo mamaya. No? Pero ngayon, meron pong 3 kabataan ata, 4-5 na sumalubong sa akin sa harapan. Pwede bang lumapit sila rito? Yung 3 para 3 lalaki, 3 babae, hindi ko po matandaan eh. Pero ang alam ko, mga ano yan eh, si Akira ang isa ron eh. No? Mari po bang lumapit kayo? Nanunumbalik sa iyong pag-ibig, pinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong kaibigan, niyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik. May mga nagmano sa akin kanina. Dito po, dito. Ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong kaibigan, niyayakap ang iyong kalooban, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay
Panginoong Jesus, maghari ka. Ay sige, tingin po kayo rito, no? Tingin po kayo, tingin din kayo. Bago po ako naging pastor, ako po ay napakaraming beses na pinatungan ng kamay. May time pa na may ministry na ako noon, pero hindi pa ako pastor. Pinadala pa ako sa ibang bansa, purpose pala, patungan lang ako sa kamay. Eh, siguro may nakikita si Lord sa akin, no? May kwento ko nga lang sandali. Noong unang panahon, nagpunta po kami sa ibang bansa, doon kay Benny Hinn, no? Mga lagpas kami mga 5,000. At sabi niya, pagpe-pray niya lahat. E di pila-pila kami mga taga-Rema, di sa likod kami nakaupo. Ngayon, pagdating doon sa harapan, eh sa 5,000 na pinatawag niya, 5 lang ang tinawag niya sa harapan. Specific. Eh, ito yung ko ito yung trophy ko ito yung reward ko na ito yung kino-consider kong reward ko sa Panginoon. Kasi sa 5,000, 5 lang kami pinatawag. At siya pa ang nagtuturo. Isa ako sa tinawag niya. Pinalapit ako sa harapan, inakyat ako sa stage. At siya pa lumapit sa akin at pinag-pray ako. Benny Hinn na yan, mismong si Benny Hinn yan, talagang pag-pray kita. Bakit? Bukod doon, lagi akong pinapatungan ng kamay ng mga kung sino-sinong pastor na nakakilala ko, na bakit ang hilig-hilig lang mag-pray na ganyan. Eh ngayon, alam ko na. No? Hindi para gumaling ang sakit ko, hindi yun kundi yung sa ministry. Ngayon, kung meron man, dapat kayong tingnan, yung bakit kayo laging pinapatawag. Maging maingat kayo riyan na bakit ang Diyos ay palaging sa akin ka. Sa akin ka. Sa akin ka. Tinatawagan ko po yung ibang mga kabataan dito na lapit po kayo. No? Mga nanay, yung mga anak niyo po, palapitin niyo rito sa harapan. No? Ilapit niyo sila, ibigay niyo sila sa Panginoon. No? Kahit na matigas pa ulo niyan sa ngayon, palapitin niyo po sa harapan. Dito po kayo, no? Mga kabataan po, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari. Alin po kayo? Yung mga kabataan po dito sa harapan, kahit dito sa tabi dito. Panginoong Jesus. Natawagan ko si Jenian, at saka si Leia, at saka si Nino. Tayo, mag-relayans po tayo. Itong mga bata. No? Pagkatapos, hanggang sa likod lang. Layans lang na layans. Sige, lapit po kayo dito. Para hindi po kayo rin. Panginoon Jesus, maghari ka, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon Jesus. Siguro naririnig yung John Alexander Dowie, Catherine Kuhlman, sino ba? Maria Woodworth Ethel, Smith Wigglesworth, yung mga, kahit si Benny Hinn, wala na, patay na yung iba, sila Bongki, si Benny Hinn ang alang natitira eh. Kung matitrace ninyo, itong mga taong ito, yung minsan lang na lay hands ng mga super anointed. Kaya naging super anointed din. Eh, hindi naman tayo ganun.
Pero pwede natin kasing injectionan yung mga anak natin ng anointing. Na busugin mo lang sa anointing, busugin mo lang sa paglilihan. Kasi meron nga lang yung isa eh. Ang isa po rito na siguro kung may nakakakilala ay si Lindsay Gordon. Hindi nyo kilala? Kilala niya? Author lang ito. Hindi ito nagpe-pray sa may sakit. Author lang. Pero siya ang kinikilala nila Benihin, nila nitong sila Bongki, na yung material niya ang isa sa naghubog sa kanila. Manilipis lang ang mga libro niya. Pero ang galing-galing niya. Tinrace nila, na-lay hands pala ng isang super anointed na evangelist na-transfer eh. Hindi siya nagpapagaling, pero siya yung dahilan doon sa mga sinulat niya. Kahit na sino na nga ba itong magaling magsalita? Si Graham. Billy Graham, nahubog ng mga libro niya. Na bakit? Ano yung meron sa libro niya? Yung pala, one day gagamitin siya dahil simpleng lay hands lang. Simpleng lay hands lang. At itong si Lindsay Gordon, na lay hands niya, si James Swaggart. Simpleng ganun lang. Kinula lang ni James Swaggart eh, pero yung anointing, nag-transfer eh. Nang bata daw si James Swaggart, na lay hands niya. Na something na, bakit ganun? Eh dito po, hindi tayo patatagalin ng Diyos na 28 years kung walang plano si Lord. Meron yan. Akala nga natin, tayo-tayo lang eh. Wala pa si Pastor ninyo, no? Akala natin, tayo-tayo lang na nag-midweek dito. Pero, ang habol pala ng Diyos, pati yung magiging anak at apo, hanggang doon sa pinakadulo. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga masusuri. Ang kagalingan ng Diyos ay para doon sa mga masusuri. Ang kasaganahan ng Diyos ay para sa mga masusuri. At ang langit, ang rapture, ay para sa mga sumunod sa Panginoon. O sige, maiksi lang naman. Basta i-layans mo lang kasi nararamdaman ko to ngayon. I-layans lang natin yung lahat po. Panginoon Jesus,
Alam niyo mga kapatid, may dagdag lang po ako ng konti kasi siyempre, pag-regalalan natin kanina mga tinuturo sa atin, sabi natin yung pagsunod, pagka sumuhay ka, ito naman yung kapatid, tama po ba? So, tapos ang ganda nga nung sinabi nung kay Rainy, kasi after nung nangyari sa kanya, hindi tinanggap yung offering niya. Hindi narinig siya ng Lord. Basahin yung next verse. Kaya mag-ingat ka. Pero una, mali yung offer niya. But at the same time, nag-warning pa rin ng Lord. Bakit? Pero naman natin nangyari kay Cain. Minsan, yung decision natin na yes, nagkamali ka lang. Pero hindi kasi natatapos doon. Nandun ang pagtapos siya ng Panginoon. Nandun ang pagwanig siya ng Panginoon. Pero, ikaw mag-decide kung itutuloy mo yung tama o itutuloy mo yung mali. Ano po mga kapatid? At nagsabi rin na napanggitin kanina, nagdagang pala po, napanggitin kanina na yung mga sumpa na nangyayari sa atin. Sabi na nangyayari sa mga tao, sabi natin, nandun sa pagsuway, 4 na generation. Alam nyo ba? Kapag ka sumunod ka, ang sabi ng Bible, 1,000 generations. Hello? Kanino ay decision? Susunod ka. Yan ang pagpapala ng Diyos, binigay niya na yan. Kahapon, kasi siyempre, kasi yung blessing niya, nandiyan na eh. At ito po, kasi kung papansinin natin ang nangako ang Diyos dun sa mga Israelita na sabi, ibigay ko sa niya, lupain na yan. Tama po ba? Pero alam niyo po ang nangyari. Natupad ba yung pangako? Yes. Pero hindi sa lahat. Kasi pag nangako ang Panginoon, pangako niya yun, gagawin niya yun. Pero mag-mistake ka. Huwag ka nalabas. Sumabay ka. Huwag ka magpapalitan. At last na, salamat po kasi sabi ng Galatians, dahilan sa ginawa ng Panginoon Jesus nung siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng klase ng sumpa niya, dahilan sa Panginoon Jesus, ginawa niya. Babasahin natin ang Isaiah. Hinahiya, sinaktan, hinamak, nilait, lahat ng pagkaramdam na yan. Dinanas niya ang dapat hindi niya danasin. Kahihiyan. Bakit? Para ikaw at ako hindi mo nadanasin. Ngayon ang sabi ng Panginoon, binigay ko na lahat, ginawa ko na ang lahat para magkaroon ka ng kagalingan, para ang buhay mo ay sumagana, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi na muli pagpapapako ang Panginoon Jesus. Para gawin niya ito sa iyo at sa akin. Bakit? Ginawa niya na. Ang kailangan lang natin gawin ay lumagay doon sa kung saan ka inalagay ng Panginoon. Saan? Doon sa kanya na niya. Nakuha po ba natin? Hindi na gagawin ng Panginoon sa muli pang magpapako. Bakit? Niligtas ka na. Pinagaling ka na niya. Binigay niya na sa iyong pagpapala. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod kung saan yung pinagagawa niya. Ang kailangan mo lang gawin ay mumugar kung saan ka nilalagay at huwag ka naalis. Kasi mga pagpapala na yan, yung ginawa niya sa iyo at sa akin, nandiyan na yan. Time na. Parang sabi na, ang sabi ng Bible, sundyo, kunin mo na, puntahan mo na. Ano ba ang ginagawa? Ito ang hamon sa ating mga kapatid. Ano ba ang ginagawa natin ngayon? For 28 years, kung alalahanin natin, ups and downs. Pero makikita mo yung katapatan ng Panginoon, yung grace ng Panginoon. At ngayon, ulitin po natin, ano
ang magiging response natin sa ginawa ng Panginoon Jesus sa atin. Dami po ang siguro tayo na pagkakas. Pasalamat tayo sa Panginoon.
sa pusa.